Hi guys, good morning. Samahan niyo ako today dahil pupunta tayo ng Monte Maria dito sa Batangas. So ayun na nga guys, solo ride lang tayo ngayong araw na to dahil bukod sa wala tayong mayaya, wala rin ako kasama sa bahay. Supposedly dapat kasi may Baguio trip ako ngayon, kaya lang dahil sa mga pangyayari sa trabaho hindi ako nakasunod sa aking mag-ina. So ngayon napag-desisyon ko na lang na mag-ride na lang muna ako, punta tayo ng Monte Maria since gusto ko din naman talaga itong puntahan ever since pa na matapos yung pandemic. And by the way, this is my second time na pupunta dito sa Monte Maria dahil before, I think 2019 meron akong group ride, kasama ko yung mga dati kong katrabaho. So pumunta kami dito. And itong ruta natin na pupuntahan is katulad pa rin ng dati. Nung aking first time ay kami ay nagpunta or nagdaan dito sa may bandang Tubo. So ngayon itong tinatahaw ko na lugar na ito, actually ito ginugol map ko to, no? So medyo hindi ko to kabisado, pero maganda yung lugar, tahimik, maahon, so kakaiba to. Yung kanina ang nakita nyo is may batis kanina, so ayan, nakakatawa dahil konti pa lang yung mga sasakyan, may mga pailan-ilan, at tahimik yung lugar dito. So guys, makikita nyo ngayon dito sa takbuhan ko, nasa 20 pa lang, yan 28, 26 kasi nga paahon itong tinahak ko na lugar, and sabi-sabi sa lugar na to, mahiwaga daw yan. Mahiwaga yung lugar na yan dahil pagka dumaan ka daw at hindi ka gusto ng diwata, tataas daw yung tubig. So comment lang kayo dyan sa baba kung narinig nyo na yung kwento na yan, So ngayon guys, nandito na ako ngayon sa may papunta na ako ng Lubon nito, So ito yung lugar kung saan zigzag yung daanan, pataas, bulubundukin yung dadaanan mo. Nalimutan ko na yung pangalan ng lugar, pero i-try nyo na lang na i-google. So kita nyo naman dito sa map ko, ayan, na puro zigzag, talagang nakakatawa yung yung daan dito. And ayan, so since maaga nga ako umalis ng bahay around mga 5 o'clock, naabutan ko pa yung sinag ng araw. I think sa oras na to mga around 6:30. Ayan. So mga ganyan. So ayan, maganda yung yung sunrise. Magandang mag-ride, solo ride, So nandito tayo sa may bandang tinatawag nito Bakaw. May nakita ako diyan na I love Bakaw. So nagpicture ako diyan kanina. And then ayan, dire-diretso lang to. And then once na matapos mo to, may madadaanan ka na bayan. So yung bayan na yon, yan na yung mismo, yung yung sa bayan na mismo ng Lobo. And then pagkatapos nun, ang maganda kasi dito sa Lobo, yung dito nasa may tabing dagat siya. So maganda yung view. So ayan, makikita nyo, dire-diretso lang ako dito. And then nakakatawa yung daanan. So para kang nasa Baguio din, kasi ang daming zigzag. Though hindi pa ako nakakapunta nga ng Baguio. Comment nyo nga dyan sa baba kung mas ano bang mas magandang likulikong daanan, yung Baguio ba o itong sa may Bakaw, or kung na-experience mo na sa Bakaw o itong lugar na to papuntang Lobo, i-rate mo na nga from 10 ang highest. Alright? Oh guys, grabe napakaganda talagang mag-ride dito. So kung trip nyo pumunta ng Monte Maria, I highly suggest itong lugar na to, Kita nyo naman yung sunrise, yung view, napakaganda. The best talaga dumaan dito. Pagka group ride kayo, mas masaya kasi mas madami. So ang sarap sa pakaramdam na grupo, naglalakbay kayo papunta dun sa sa pupuntahan na ninyo na Monte Maria. So guys, ang hindi ko lang matansya pa if kayang-kaya itong bikin. Siguro yung talagang mga mamaw na sa pagbabike, kasi nga talagang may lusong, may ahon. So mas madami siguro yung ahon sa lugar na to, So very challenging pagka nagbabike ka at pupunta mo yung Monte Maria, dito ka dadaan. Ewan ko na lang kung anong oras ka pa makakarating sa Monte Maria yan, kung mo bang kalagay mo, pag nalaspag ka na siguro. Pero sa mga mamaw, naniniwala ako, kayang-kaya yan. So ayan mga kaibigan, so
yan, maganda yung ano no, yung sinag ng araw. So nakaka-relax din talaga pag trip mo lang na solo ride. Dito ka dadaan, nakakatawa, nakaka-relax din talaga. Bukod sa nakaka-relax, syempre ito na rin yung time mo na magmuni-muni since ikaw ay nagso-solo ride, ano, isip-isip ka kung ba't ka ba niya iniwan, ba't ka ba niya sinaktan, mga ganun-ganun ba. Pero joke lang, ano, yung mga pwede ninyong isipin sa pamilya ninyo, sa trabaho, magmuni-muni, bumuo ng mga pangarap. So pag solo ride ka, minsan yan yung mga bagay na maiisip mo, diba? So iwas muna sa sa stress sa buhay at iintindi mo na lang dito yung yung gasolina. So ayan guys, dire-diretso lang tayo dito and makikita ninyo, ayan, lusong tayo ngayon dyan. So ayan, may mga bali-bali na ganyan, no? So again, sa mga ride na mga ganito, lalo na solo ka, doble ingat ka dapat dito. At medyo bagal-bagalan mo lang din na konti, no? Hindi naman kailangan magmadali. Tsaka kung magra-ride out kayo ng umaga o nakaset naman yung pupuntahan ninyo, o chill lang, actually pwede ka pa nga tumigil, mag picture, diba? So since solo ride ka nga, may sarili kang pacing na masusunod doon, nasa sayo yan. Pero again, doble ingat tayo, safety first. Syempre kinakailangan tayo makarating sa ating mga pamilya ng safe, at yun nga, safe and ligtas. At saka yung mga motor natin, no, syempre kailangan ingatan din natin yan. At syempre gusto ko nga pala sa inyo ipakilala yung aking motor na si Stark. Ayan, so si si Stark DADB 160. Ayan, nakuha ko siya last year, and then nakuha ko yung kanyang rehistro this year na. So that's I think last September. Yes, September ko siya nabili. So na to, no? ADB fully paid. Oh, yabang yarn. So guys, ayan, si Stark yung aking yung aking motor na nabili na pansarili, no? Yung bang hindi second hand. So last time kasi na meron ako motor, Kimco, nabili ko yan second hand, and then naka ilang taon na din sa akin si Kimco. Second hand ko siyang nabili. Mabot din siya sa akin na I think mga 5 years. So yun na talaga, na-reach na talaga ni Kimco yung niya, yung kanyang lifespan sa akin, si Bangas yung pangalan ng aking nung aking motor na si Kimco. Ayan, so talagang nakakatuwa na nagkakaroon tayo ng mga sarili-sarili nating gamit na iingatan, aalagaan natin, at kasi makakasama natin yan sa pang-araw-araw, since ako ay araw-araw na talagang nagmumotor at bumabiyahe papasok ng trabaho. So ayun, mahalin din natin ang ating mga gadgets, yan, mga gamit, mga mot-mot, ating mga motor. Ayan, so again guys, si Stark DADB 160. Ayan, so marami pa kaming pagsasamahan nito at paglalakbayin. Alright, so ikaw Lodi, ano bang pangalan ng motor mo? Anong brand? Comment mo na yan sa baba, para ma-share na natin ang mga maangas na pangalan ng ating mga motor. Alright, yan, dire-diretso tayo dito. Pupunta tayo ng Bayan ng Lubo. And itong biyahe na to, this video is edited, pero sa kabuuan around nasa 30 minutes siguro akong bumabiyahe dito, ahon, lusong, gamit yung ating motor, Ayan, nakakatuwa lang din talaga yung view, solid talaga, masaya, highly recommended talaga tong ruta na to papunta ng Lubo. Kasi pagkadadaan ka dun sa isa, marami din kasing bahayan doon, pero hindi ganito yung lugar na madadaanan. So alam mo naman, syempre kung gusto mong mag-ride at ikaw ay taga city, sawa ka na sa mga building, so ito na yung pagkakataon mo. At kung dadaan ka dito, ito talaga yung magandang ruta. Kita nyo naman guys, napakaganda nung lugar. So hindi ko lang ma-explain, kasi nga syempre video to, pero pagka naandun ka na, ayan, talagang sobrang ma-appreciate mo talaga yung ganda. At saka yung galing ng bayan na to, na-develop nila yung daanan. So ayan guys, ito na, lagpas tayo sa bayan, nandito na tayo mismo sa may gilid na nung karagatan, So kung i-Google Maps nyo yan, makikita ninyo nasa gilid na kayo, ng
ng daan na yan, tabing dagat yan, ano. So pwede kayo dyan tumigil, at ang alam ko nga wala namang bayad dito sa Lobo. Pwede kayo talagang pwede kayong maligo, ano. So kung may tent kayo or maaga pa, pwede kayo sigurong maligo dyan. Tumigil din ako dyan, nag-picture ako, nag-take din ako ng mga videos, and masasabi ko na maganda dito sa lugar ng Lobo. So mahaba din to, no, tong daanan na to, no. Pero pag dire-diretso itong portion na to, ayan, mararating mo na mismo yung sa pupuntahan mo sa Monte Maria. Alam ko sa portion na to meron ka madadaanan ng lighthouse. Yung pagka nandun ka na, marami ng mga bahayan yon, and then ayan, sobrang malapit ka na talaga dun sa Monte Maria, no. Matatanaw mo naman siya pagka malapit ka na. So again, i-enjoy nyo lang natin tong ride na to. Ayan, kitang-kita nyo yung mga yung gilid, ano. Hindi na ako makatawid nun sa pinaka-gilid mismo kasi magka-counterflow ko, no. Baka syempre ma-aksidente pa tayo. So dito na lang, tamang gedi na lang tayo, no. Ayan, hindi pa rin mawawala, no, yung konting ahon, dito sa portion na to. So kung ikaw ay nanonood dito at nagbabike ka din, ayan yung mga dadanasin mong pagsubok. And yan na, kitang-kita nyo na, kitang-kita na natin si Mama Mary. Ayan na tayo, malapit na tayo sa Monte Maria. So yan yung sinasabi ko, pag nandiyan ka na, ako po ay solid, ang saya, solid din, kasi maaga pa itong time na to, no. So nakakatawa din na maganda yung yung panahon, hindi maulan, sakto lang, do makikita nyo walang ulap, grabe. Siguro kung magbabike ka dyan, malalaspag ka sa init. Kaya dapat talagang pagpupunta ka din dito, talagang praktisado ka dapat, Alam ko marami din talaga nagbabike papunta dito, tsaka mga nagmomoto. So mamaya makikita natin ang kalagayan. Ayan, may mga picture pa, siguro pang Instagram nila yan, So ayan, pagka dito ka dumaan sa parte ng Lobo, yan, kakaliwa ka dyan, ayan, papasok ka na. Diretso lang yan, mga lodi, no. At ito na, andito na tayo ngayon sa Monte Maria. So ayan guys, nakarating na tayo dito sa Monte Maria, no. Actually hindi ko na na-vlog yung pinakaloob, pero pagpapasok ka dito, ayan, meron ditong gwardiya. At sa pinaka-entrance, magbabayad ka lang ng 10 piso, parang parking fee na yan. And then pagpasok mo naman dyan, solid na, no. So kita mo, pwede kang umakyat dun sa pinaka lobbies mo ng kay Mama Mary, and then umatin ka ng mass. So ayan guys, maraming salamat sa panonood, and ito ang ating ride going to Monte Maria via Lobo, and I hope na nag-enjoy kayo, and please don't forget to subscribe at i-like at i-share mo na ang video na to. Bye bye.